Pwede po kayong suwag. Di ba pwede kami lang yung sinasarap na tayo? Ay, pwede. Buksan na lang sulat. Di ba? Meron po tayong photographer, no? Si Sir Carl. Ayan. Bago na po si Atty. Ano ba? Dito ako dumaan, ma. Chan. Dito sa kabila. Ay, sa likod na lang si Ma'am. Si mother na lang po dito. Si nanay, lagyan lang po. Lahat na mga magkakaroon na. Ay, yung naka-Pilipin yan, nadilihan ni Tatay Ron. Lagi po tayo. Yung naka-Pilipin yan ako. Pwede po sa harap. Go, 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 go! Ay, mamaya, mamaya, ate, mamaya, ate. Dito tayo, ate. Teka lang. Sorry, Brigitte. Tara na po. Mag-picture na po tayo. Yan. One, two, three. Isa pa. Kimchi. Nagaman. Ariana, kaliwa. Balik. Arian. Bakit po alam? Duterte sign! Duterte sign! Meron pa. Teka lang, meron pa. Kuya! Hindi kayo pa. Okay! Duterte sign! Meron pa sila. Ay, hindi nakakasi. Ikaw tingin. One, two. Okay. Kamsahamnida! Anong sayo? Pinapakatalo ka! Anak niya? Wala yung tuhod pa. Welcome po, ma'am. Salamat po sa kay pagpahiram niyo sa amin kay Mama Maria, Mama. Nakabless ka po lagi kang ganyan. Hindi mo. Pinapaiyak mo. Kotse ni pinahin sa amin. Hindi po, ma'am. Namit ko yung dahil dito, namit kita. So everyone, ang next activity po natin is ang oath-taking ng officers and ng members. So doon po sa mga naka-fill up na po ng membership form, meron po kayong papel na yung oath pledge. Okay? Ha? Yung pledge please. Yung pledge. Okay. Pwede ko po ma-request ang mga officers sa harap ko. President, Vice President, Auditor, Treasurer, PRO. Ako, hindi na ako nakapunta ron. Sino pa po yung walang ganito? Pledge? Yung ate. Sino pa po ang may kailangan ng pledge? Ay, dito ako pinaupo sa kasi si Atty. Jeremy. Meron pa po? Sino pa po ang walang pledge? Okay na po ba tayo? Lahat po ba ng mga members and officers meron ng pledge? Opo.
Lahat na po ba may pledge? Yes po, ma'am. Okay na po ba? Opo. So, ganito po ang i-request namin. Sa harap po yung officers, tapos yung mga maisog members po na nakapag-fill up, please stand up para makapag-take out po tayo ng sabay-sabay. Okay po? Sino pa po may kailangan ng pledge? Sino pa po may kailangan ng pledge? Okay. Sa'yo yan. Pati yan sa'yo. Hello everyone, we're calling your attention po. Punta na po sa harapan para sa oath-taking. Paparin na kita sa Facebook. Sige po. Okay, for now, welcoming the Maisog HMPY South 3 officers, especially our dear President Sir Joselito Valdez, followed by Ma'am Donabel Casimo, the Vice President, our beautiful Secretary, Ma'am Arian Ongatchen, and our dear Treasurer, the co-owner of Del Monte, Ma'am Eva Del Monte, and Ma'am Anna May Sernal, the auditor, our beloved auditor. And to administer the oath, may I invite our dear, beloved, handsome Attorney Vic Rodriguez, no other than. Okay, I'm so sorry. Also, our PRO officer, internal officer, Sir Noel Ponsalan. I'm so sorry, sir. And Sir Benjamin Ubas. And all the following members. Hindi ba ako tapos para kay Attorney Victor Rodriguez? To administer the oath, may I invite our beloved, dearest, handsome, lovable, and siya na ang lahat-lahat para sa buhay natin. Attorney Vic Rodriguez, the chairman of Hakbang ng Maisog PH. So welcoming everyone po sa presensya ng ating dakilang Attorney Vic Rodriguez. Okay, may I request all the inductees to raise their hand for the oath taking? Panunumpa sa hakbang ng Maisog. Panunumpa sa hakbang ng Maisog. Ako si nakatira sa ay lubos na naniniwala voluntaryong kikilos at ipaglalaban ang mga paninindigan at prinsipyong gumagabay sa mabuting pamamahala at mga advokasya ng hakbang ng Maisog na ang mga sumusunod. Transparency, accountability, peace, and security. Na ang mabuting pamamahala ay susi upang ang mga namumuno ay epektibo.
at ginagamit sa tama ang pang-ekonomiya at panglipunang yaman, mga institusyon ng gobyerno, para sa ikabubuti ng pamumuhay at kapakanan ng mamamayan, lalo na ang mga mahihirap at napabayaang sektor ng lipunan, at upang makamit ang pangmatagalang kaunlaran, na ang pamamahala ay transparent upang malabanan ang korupsyon at pagmamalabis, na ang mga namamahala ay responsable at may pananagutan, sa lahat ng kanilang mali at di patas na desisyon, na ang pamamahala ay may respeto sa sagradong karapatan ng mamamayan, para sa kapayapaan, na ang pamamahala ay maprotektahan ang seguridad ng bawat mamamayan at ng buong bansa. Bilang patunay, kusa kong inihahandog ang aking sarili, panahon, pagpupunyagi, at mapagkukunan ng walang makasariling pag-iimbot. Patnubayan nawa ako ng Panginoon. Congratulations at welcome sa Hakbang ng Maisog, Philippines, sa Hakbang ng Maisog, South Korea. Congratulations, Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Congratulations. Okay, habang nagpipicture taking sila, sasabihin ko na to. As we conclude today's ceremony, let us remember that leadership is not only about titles, but also about service, responsibility, and dedication. Congratulations once again to all newly inducted officers and members. May your journey in this organization be filled with purpose, teamwork, and success. Thank you everyone who joined us today and made this event meaningful. This concludes our oath-taking ceremony. Have a wonderful day ahead. Let's enjoy everybody, our presence, and the presence of our beloved, no other than Attorney Vic Rodriguez. So, kung pwede lang po sana i-resume natin yung naputol kanina, no? Sabi ni Attorney, pwede po kayong magtanong kay Attorney, okay? Sasagutin po niya sa abot ng kanyang makakaya. So, sino po yung may tanong para kay Attorney? Come on! Ay, yes po ma'am! Maganda po niya. Sipo. Attorney, good afternoon po. Magandang hapon ulit. Yes, I'm Elena Gastalia po, attorney from Wonju City, Kangwon Province, from Umok City and Cebu po ako. Tanong ko lang po, attorney, mayroon po ba tayong ahensya ng ating gobyerno na pwedeng tumulong sa mga Kupino children na sinasabi ko kanina? So, Kupino po is yung Korean po ang tatay, Filipino ang nanay, but they're abandoned children by the Korean father. And recently, we have 50,000 Kupino children
based on my research sa ating bansa po. And most of them, they are not recognized by their father. And since 2012 until now, I'm a Filipino volunteer. I brought more than 50 individuals from Philippines going to Korea. So I am just working by myself with the help of We Love Copino Foundation, cases 2018. And it's quite very hard attorney to help those Copino children. So do we have any agencies in our government to help those cases like Copino or Japino or abandoned children by the father? Thank you for the many good works that you have done for the Copino community, Thank you so first much. and foremost. Sino ang ahensyang pwede mong makatulong dahil meron ka na rin ginagawa on your own, using your own private personal funds, di ba? Maaari mong lapitan ang DSWD. Meron silang isang unit dyan kung saan maaari mo silang hingan ng tulong. Dahil ang layunin naman ay ginintuan at ito ay ma-recognize yung mga batang Copino at madala rito at siguro higit na mabigyan ng magandang kinabukasan kesa sa kasalukuyan nilang katayuan ngayon. DSWD ang maaari mong lapitan o dili kaya kung meron ka ng mapping sa atin, anong city, anong municipality, merong city welfare officer o kaya may municipal welfare officer, maaari mo rin silang lapitan. Okay po, attorney. Kasi like in Cebu po, attorney, 2024 po, pumunta po ako doon. I brought 6 children po with one family, 8 people po sila. For their food, attorney, I asked help from the SWD and city government also sa Lapu-Lapu. But they extend like financial just for, and also some rice. But about the documents, somehow they couldn't. DSWD. Yeah. DSWD. Okay po, sige, attorney. Thank you po. Thank you, ma'am. For everyone, I'm sorry. I'm sorry po. I need your attention here. Yung mga may questions po, let's grab the chance. Pwede pong pa-call and line na lang kung may question po kayo kay attorney. And since wala pa, good day, attorney. I would like to raise a concern on behalf of Filipino whites and other foreign whites here in South Korea. Actually, masyado ka na po itong burden. Even before, I've been here for almost, I think more or less 30 years, less than 30 years. 1997 po ako nag-land dito sa Korea. And thank God, because of God's provision, of course, kaya naging Korean citizen ako. Hindi na ganun kadali. But then, yun nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, ito po yung question ko. There are cases where some of them experience abandonment by their Korean spouses. And unfortunately, their legal and financial status becomes very unstable afterward. Many are left without support, and some situations they are told or forced to return to their home countries. Kasi po dito, once na inabandon ka or hindi ka na nagustuhan ng Korean husband, automatic po, parang garbage na lang na throwing away. Wala po silang means to survive. Kailangan po talagang totally mawawalan po sila ng visa. Parang hindi naman po talaga makatwiran or hindi makatao po yung ganon. After struggling na makapunta dito, and syempre po hindi din madali makisama sa mga Koreans, especially sa mga biyanan. But I do believe talagang pinaghirapan ng mga kapwa Pilipino ko po na makisama dahil na rin po sa hirap ng buhay sa Pilipinas. So, I'd like to ask po what legal protections or government assistance may be available in South Korea for foreign spouses po. Kasi actually wala pong ganun eh. Once na inabandon na po ng asawa, automatic po kailangan umuwi na ng bansang Pilipinas. Not only Filipinos, even other countries, other foreign wives. Unfortunately, I think, pag pinag-uusapan natin yung domestic law ng South Korea, wala tayong magagawa. If the marriage was contracted here, you are governed
by the domestic law of South Korea. At kung anuman ang unfairness, halimbawa we find the domestic law, especially on the relationship of the spouses, even if you find it unfair, we cannot do anything because we are in their jurisdiction. Ang maaari na lamang gawin ay damayan natin mga Pilipino in whatever little way we can, matulungan sila, at yung trabaho, I was told kanina ng ating Pangulo ni Joselito at ni Mick na hindi naman mahirap makahanap ng trabaho dito kung trabaho lang. But yung mga yung dapat pairalin o ipatupad pagdating sa property relations, halimbawa, o ano ba ang tingin sa kanya ng gobyerno ng South Korea, ikay ba'y citizen pa o hindi na, wala tayong magagawa ron. Hindi pwedeng manghimasok ang Pilipino o ang Pilipinas sa domestic laws ng South Korea. At you may say it's unfair, pero ganun talaga. Yan yung adjustment na inyong ginagawa at yan yung mga bagay na inyong kinakailangan pakisamahan pagka wala kayo sa inyong sariling bayan. Actually, attorney, ang concern ko po dito kasi hindi po automatic na pwedeng ikasal dito sa bansang Korea. We have to go back to our own country para doon ikasal, i-conduct yung marriage, and afterward, i-register lang po dito. So I do believe meron pa rin pong pananagutan or may jurisdiction pa rin ng bansang Pilipinas. Wala eh. Ang mangingibabaw yung domestic laws. Maaring doon ka kinasal, pagdating sa Pilipinas, kung doon kinasal, at nagkaroon sila ng ari-arian, mabuti yun. Hindi pwedeng tanggalin nung napangasawang Korean yung pangalan ng Filipina wife doon sa property relations nila sa Pilipinas. Mabuti yun. May proteksyon yung ating mga kababaihan sa Pilipinas. Pero pagdating dito, kahit ikay kinasal sa Pilipinas, kung ano yung patakaran dito, yun ang masusunod. Tapos secondly, attorney, I just observed sa immigration po natin, pag lumabas po talaga ng bansa, sobra po nilang ini-interrogate. Hindi po ba dapat na maging mas maluwag sa paglabas ng bansa? Kasi po dito pagpasok po ng mga even tourists, smooth po ang pagpasok ng mga tourists. Pero sa atin po, kahit na kompleto sa documents, kinuhold pa rin po nila. And then, Totoo yun. one of the na-experience po namin to sa brother ko po mismo. So, nag-under the table even though marami ng supporting documents kasi pa US po siya. So, without yung under the table, wala po talaga. Totoo yun, nangyayari yun hanggang sa yun. Nakakalungkot, nakakagalit, nakakainis. Maayos na yung papel, tila iniimbestigahan pa rin yung aalis. Meron ka ng return ticket, kung ano-ano pa rin ang hinahanap. Ang napakapait nito makita, yung mismong sarili nating immigration, yung kababayan natin, napakababa ang tingin sa ating kapwa Pilipino. Halimbawa, aalis ka. Halimbawa, wala ka pang kita, wala ka pang pera. Kaya ka nga aalis para maghanap buhay. Halimbawa, siya'y aalis para magtrabaho. Hindi ba dapat matuwa ka sa nangyayari sa iyong kapwa Pilipino at nakahanap siya ng trabaho sa labas? Pero ang tugon talaga dyan, ang dapat tumugon dyan, ay ang ating pambansang pamahalaan, yung national government. Hindi na dapat sinasubject o dinaranas, hayaang maranasan ng kapwa natin Pilipinong palabas ng bansa. Yung ganyang uri ng parang iniimbestigahan ka, kompleto ka na sa dokumento, kompleto ka na sa papeles, kung ano-ano pang hihingin, pagdududahan ka pa na ikay marahil ay bahagi sa human trafficking, at ikay marahil ikaw ay nakakuha ng employment sa isang illegal recruiter or fly-by-night recruiter. Dapat yung mga immigration officials, pag nakita na on its face,
ay maayos ang papel at dokumento, hayaan na. Hayaan na. Kung halimbawa ayaw bumalik, nung kababayan natin, pagkatapos ng kontrata niya, look out niya na yun. Problema niya yun. Huwag mong problemahin yung hindi mo problema. Titingnan mo lang bilang border control kung maayos ang dokumento. Pero kung wala kang dapat pagdudahan, huwag ka nang gumawa ng duda. Dapat ganun ang pananaw ng immigration. Through the years, over the years, nagbabago naman yung ating immigration. Meron lang talaga na narariyan pa rin, mangilan-ngilan, at pinahirapan pa rin yung ating mga kababayan. Yan dapat mawala. But yes, the government has a lot of say sa ganitong uri ng outlook at pagtingin sa ating kababayan. Nakakaawa, nakakagalit, nakakahiya. Mismong Pilipino, masyadong maliit ang tingin sa kapwa niyang Pilipinong palabas ng bansa. Finally, kung iisipin talaga nila, wala namang Pilipinong gustong mawalay sa pamilya. Wala namang Pilipinong gustong umalis ng Pilipinas. Masarap ang buhay sa Pilipinas kung meron kang sapat na kita. So, Iba pa rin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tayong lahat, first-class citizen tayo. yes. Dito sa South Korea, magandang gobyerno, magandang palakad, maganda trato sa inyo sa ating mga kapwa Pilipino. Pero syempre, hindi pa rin tayo citizen. Nakikibagay, nakikisama pa rin tayo. Dapat maintindihan nila, walang matinong Pilipinong gusto mawalay sa pamilya. Not unless voluntarily, gusto mong mag-ibang bayan ha, meron kang halimbawang American Dream, meron kang K-pop Dream, punta ka South Korea, meron kang Japan Dream, doon ka nila maninirahan. Pero yung dahil lamang sa pangangailangan, wala namang gustong umalis. Dapat yung Pilipino, akayin, tulungan, pag malasakitan ng kapwa Pilipino. So, meron pa pong gustong magtanong? Sige po, please come forward. Okay. My dear, dito mo na. Hello sir, good afternoon. Ang tanong ko lang po is, kung tayo po yung dahilan kung bakit nakaupo ngayon si Marcos Jr., ano po yung, ngayon po ang problema po natin ngayon is, paano po natin ulit siya mapapababa sa pwesto? Direct to the point. Very good question. Merong 4 na pamamaraan na naaayon sa ating saligang batas kung paano nagkakaroon ng bakante o vacancy in the Office of the President. Nandyan yan sa ating saligang batas, sa Article 7. No, Article 7, nandyan yan, Section 8. In cases of death, permanent incapacity, resignation, o removal. So yung 4 na pamamaraan, yung death, hindi naman tayo ang gagawa noon dahil masama iyon. Tanging Panginoon o dakilang lumikha ang may alam kung hanggang kailan tayo. Yung permanent incapacity, kanya may nagfa-file ng petisyon sa Korte Suprema, hinihiling na siya'y sumailalim sa isang credible, independent, and fair hair follicle drug test. Sumagot na sila nung last week, subalit wala pang desisyon ang Korte Suprema. At inihiling din sa petisyon na yan na ipag-alam niya o i-disclose niya yung state of health ng Pangulo. Hindi dahil mga chismoso tayo at ang mga Pilipino. Subalit, yan din ay malinaw sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas na dapat i-disclose ng Pangulo yung tunay na estado ng kanyang kalusugan sapagkat hindi siya ordinaryong tao, bagkus siya ang presidente nating mga Pilipino. So antabayanan natin yan. Yung dalawang naunang pamamaraan, death and permanent incapacity, wala sa kamay natin yun. Dalawa na lang ang natitira. Yung resignation. Kaya patuloy ang panawagan na Bongbong Marcos step down, Bongbong Marcos resign. Magre-resign ba siya?
Hindi. Subalit siguro, pagka umangat pa ng umangat yung pressure mula sa atin at dumami pa ng dumami yung mga nagkikilos protesta at dumami pa ng dumami yung kilos protesta hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, baka ma-pressure siya at mag-resign. Ang natitira pang isa ay removal. Yung removal, walang malinaw na description ang ating saligang batas. Ano yung removal? Removal ba sa pamamagitan ng ano? Probably impeachment. Subalit, binasura yung impeachment na ifinay laban sa kanya kasi naman, huwad na impeachment din yun. Yung isa sanang may laman na impeachment, hindi naman nila tinanggap. Kontrolado niya ang mababang kapulungan. So, doon lamang sa apat na pamamaraan na maaari tayo magkaroon ng pagpalit ng Pangulo. Death, permanent incapacity, resignation, o removal. Dalawa lang ang natitira. Yung resignation at removal. Yung removal, your imagination is as good as mine. So kung paano yung removal na yan. Thank you so much po sa pagsagot. Thank you so much, Giselle, for the beautiful question. Sino po ang may question? Please come forward po. Ay, dito po kailangan. Please. Kailangan po meron akong ka-size. Ka-sister pala. Kahapon may Yung sa ano po, may pinapalabas sila ngayon na Noel, tsaka Con-As po. Ang gusto nilang mangyayari sa ating bansa kasi gusto pa nila ng term extension. Attorney, ano po pwede natin gawin as mga OFW dito sa Korea na ayaw po namin mangyari pa yan kasi gusto na namin kumawala sa gobyerno ni Bongbong Marcos? marami kayong may tutulong, hindi lang kayo dito sa South Korea. Ang lagi kong, pagka ako ay naharap sa mga Filipino community sa iba't ibang sulok ng mundo, ang lagi kong sinasabi, bagamat hindi ako familiar sa local laws nyo rito ha, para hindi rin naman kayo sumabit o maipit, maaari din kayong gumawa ng inyong payapang pagkilos protesta sa harap ng ating sariling konsulado o embahada o dili kaya sa harap ng National Parliament ng bansang Korea para malaman din ng Korean government yung tunay na nangyayari sa ating bansa. Sapagkat sa loob ng ating bansa, meron talagang nagaganap na suppression. Talagang hindi lumalabas yung mga totoong balita sa mainstream media. Pero wag na natin asahan ng mainstream media. Meron tayong social media. At pilit nilang binubusalan lahat ng nasa social media personalities na hindi sang-ayon sa mali nilang patakaran at pamumuno. Bubuhayin na naman yung Quadcom kung saan ipatatawag umano yung mga vloggers or yung mga social media personality in the guise of aayusin yung mga umano'y paglabag sa freedom of expression at paglabag sa mga patakaran na dapat daw ay parang hindi mo pwedeng kukontrahin na ang pamahalaan. Yan ay paglabag sa ating saligang batas. So matutulong ninyo, lagi kong binibida ito, kung hindi dahil sa OFW communities all over the world, nung kinidnap si Tatay Digong, kung hindi kayo nag-alsa sa labas ng bansa, malamang lahat ng mga katulad kong kritiko, inaresto na rin nila. Subalit dahil kayo ay nagpakita ng pakikiisa at kayo ay lumaban, inatras ng administrasyon yung masamang planong yan. So nariyan kayo, baka hindi lang ninyo na-appreciate o hindi lang ninyo nalalaman, ang laki ng naitutulong ninyo. Every time na meron kayong ginagawang pagkikilos na ganyan, basta't alinsunod lang sa local ordinance or local laws ng South Korea para naman hindi kayo mapahamak. Hindi kayo makasuhan, hindi kayo ma-deport, hindi kayo kung ano man. Sundin lang ninyo yung patakaran dito. Pero I believe dito buhay ang freedom of expression. Hindi kayo bubusalan dito. Tulungan nyo kami roon,
Huwag nyo rin kaming pababayaan, itutuloy namin ang pakikipaglaban para sa inyo pagdating naman sa Pilipinas. Miss Ma'am Arian. Bali, mag-express lang po muna ako, attorney, no? Bilang Pilipino ngayong panahon ngayon, napaka-disappointing na mga nangyayari sa bansa. Alam naman po natin na may 3 branches ang gobyerno natin. So, sa executive branch pa lang, alam naman natin inefficient na leader po si BBM. Ngayon, sa legislative branch naman po, yung pinsan niyang si Romualdez na naman, ganun din, nagnanakaw. And when it comes to Senate din, nung majority pa sila Ping at saka sila din ang nagro-rule din ng Senate. Tapos kung kailan na nagkaroon na ng turnover, may putukan na nangyari sa Senate. Hoping na yung Supreme Court is on our side na kasi sa kanila na lahat. Parang it seems like even the Senate is failing the Filipino people. Kahit isipin natin ang ombudsman, kanila din. So bilang kritiko po ng gobyerno, as a Filipino na kritiko ng gobyerno, who can I turn to? Where can I go to express or to, Yun talaga ang nagiging problema. Kung sinisira o sira na yung mga institusyon, kanino tayo tatakbo? Kung ang executive talaga namang nagagamit ang lahat, hinuhuli yung hindi dapat hulihin, gumagawa ng kung ano-anong kaso sa lahat, kanino tayo tatakbo? Sa Legislative Department, buti na lamang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato. Pero yung pagpapalit ng lideratong yan, yung 13 senador na nanindigan 2 weeks ago, they are in a very, very precarious situation. Hindi pa sila over the hump. Hindi pa sila ligtas sa panganib. Sapagkat bukas ay Lunes, sa Pilipinas may trabaho, ay magkakaroon muli ng session. At inamin naman ng mga dating miyembro ng majority na tuloy-tuloy yung pagtatangka nila na mabawi uli yung liderato ng Senado. Hopefully not. Hopefully not. Sapagkat pag nakuha pa uli nila yan, wala na. Wala na. Itutuloy nila yung CONAS, yung Constitutional Assembly. Tutuloy nila yan, sasagasaan nila yan. At yung judiciary, kasi tama ka ko, equal naman yan. Bagamat sinasabi yung judiciary ang pinakamahina dahil wala silang power of the purse or the power of the sword. Power of the purse nasa legislative, power of the sword nasa executive. Subalit sila yung tinatawag na court of last resort. Saan tatakbo ang mamamayang Pilipino? Dapat sa Korte Suprema. At sana ay dinggin ng Korte Suprema yung panawagan ng mga kagaya ko, kagaya ninyo, desisyonan na yung napakaraming kasong nakabinbin sa kanila. Sapagkat hanggat hindi dinidesisyonan yan, wala tayong institutional stability. Nangyayari sa ating bansa ngayon, yung executive at saka legislative branch of government, lagi na lang silang busy for that immediate short-term political victory. Yung immediate short-term political victory at the expense of the constitutional order, at the expense of institutional integrity. Hindi natin dapat hayaan yun. Dapat, more than anything, more than any politics, we, all of us, whether you're in government or out of government, we should be working to ensure institutional integrity. Sapagkat, pag nagkaroon ng long-term constitutional stability, yan makikinabang lahat ng Pilipino. Pero kung sadya mong sisirain ang ating saligang batas and the constitutional order, lahat ng Pilipino madedehado dyan. Babalik na naman tayo sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan noong panahon ng martial law. Thank you so much, Ma'am Arian Angarcian, for this beautiful question. Anyone else? Yes, ma'am. Hi, sir. Good afternoon po. So, sir, this coming 2028 election, may plano po ba kayong tumakbo, Senator again? Kasi po, kami po yung tatanungin mo dito sa South Korea, sir, no? Lalo na po sa Maiso.
at bilang isang mga Pilipino, yung mga katangian nyo po, yung kaalaman nyo po, napalaking tulong po yan para po sa bansa natin. Napakarami pong tumatakbo senador pero lack of knowledge. Alam niyo po yun, dinadaan lang po sa pagwapuhan, sa palakasan. Pero sa nakikita po namin yan, hindi po ngayon yung kailangan namin. Ang kailangan po namin sa isang katulad mo, na may malasakit. Yung kumbaga, alam mo yun, kasi minsan ang hirap gumala sa bansa natin eh. Hindi ka pwedeng magsalita, hindi ka pwedeng, alam mo yun, hindi ko pwedeng i-express yung nararamdaman mo kasi natatakot ka eh. Kahit sa social media, hindi mo mailabas lahat. Lalo na sa amin, kasi nagtataka kami bakit ang Facebook, hinuhold nila yung ano namin. Hindi namin ma-share yung yes. So, saan kung babibigyan kami ng isang pagkakataon na hinihingin namin sa'yo na tumakbo this coming 2028 election, tatakbo po ba kayo? Yes po. Kailangan namin a man of honor and with dignity. Lagi kong sinasabi, yung itong politika, ang nag-kumbinsi sa aking kumandidato talaga, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ako'y tumanggi sa kanya. Kaya kung Mr. President, hindi ko makalimutan yung aming usapan, hindi para sa akin yan. Ako na lang tutulong sa iyo. If you need me 24/7, all I need is my ballpen and my notebook in a little corner. Ask me what you want me to do for you. I will help you 24/7. Sabi niya, hindi, Vic, matanda na ako, tapos na ako. Ikaw na, kailangan ka, kumandidato kang senador, at tutulungan kita. Sabi ko, pag-isipan ko lang. But yun nga, eventually, I said yes and I accepted the challenge to fight for the Filipino people for you, and I accepted and heeded the advice, the wisdom, and the request of President Duterte to run. Of course, 2028, hindi lang naman kayo ang nagsasabi niyan. Nakikinig ako sa inyo, naririnig ko kayo. But today is still malayong malapit. 2 years na lamang ang halalan uli, and by next year, filing of candidacy on the assumption that there will be election. Pero tinitingnan ko rin siyempre kung anong meron ngayon sa ating bansa. Whether you believe me or not, but in all sincerity, tinitingnan ko yung mas malaking laban. Mas malaki sa akin, mas malaki sa inyo, mas malaki sa ating lahat. Ano yon? Yung ating demokrasya is under attack. Labanan natin yan. And kung ako kasi yung taong hindi ako relihiyoso, pero ako yung taong may kinikilalang Panginoon, at ako yung taong mataas ang aking degree of spirituality. At ako'y naniniwala doon sa palagi ang sinasabi, ang isang bagay kung iyo mapupunta at mapupunta sa'yo, of course, kinakailangan mong magbanat ng buto. Pero yung sasabihin politika, kaya kong talikuran ang politika. At ang ginagawa ko ngayon ay para sa aking pananaw, sa aking mata, hindi ito para politika. Ito'y para sa inyo, para sa mga kabataan, at siguro, kung meron man akong vested interest, kung meron man akong personal interest, sapagkat pag sinasabi kong para sa mga kabataan, kabilang doon yung 3 kong mga bata pang anak. I'm doing this for you, for the country, and for the children. And yung salitang children, that includes my 3 young kids. Gusto ko meron silang adatnan na higit na magandang Pilipinas kaysa sa dinatnan nating lahat. Gusto ko magkaroon sila ng isang Pilipinas na kung yung hindi natin nakuhang oportunidad pagdating sa trabaho, sa negosyo, sa lahat, ang aking pangarap may makuha silang higit na opportunity kaysa sa opportunity na datnan natin nung ating kabataan, nung ating habang tayo'y lumalaki. Yun ang aking pangarap sa bawat kabataang Pilipino. At kung darating ang panahon na tayo ay hatakin muli ng politika at tayo'y kumandidato, aasahan ko ang tulong ninyo. Sobrang thank you po, Attorney Vic Rodriguez. You are a man of honor and dignity, guided by principles and service.
Attorney Vic Rodriguez, a voice of leadership and commitment for the Filipino people. Tama po ba? Yes! So, makakaasa po kayo. Attorney Vic Rodriguez. Lalong-lalo na po sa akin. Thank you. Attorney, si sobrang tawa mo. Attorney, may concern lang po ako. Dito po kasi sa Korea, once na hindi naging maganda ang performance ng any leader, automatic po yan eh, ang bilis pong pababa. How come po, I wonder a lot, how come po sa bansang Pilipinas, which it happened before, yung time po sa Rehimeni ng Pangulong Marcos, the father. We took 20 years. It took us 20 years to remove him, the father. So yung nagsasabing walang nangyayari, basta hindi ko sinasabing patagalin natin siya ng 20 years. Ibig ko lang sinasabi, yung tatay niya took the Filipino people to galvanize 20 years. It took 20 years for the Filipino people to galvanize and remove his father as president. Nung talagang hindi na masikmura yung dictatorship na ating nararamdaman. Yung ngayon, meron na tayong social media, kinakailangan, mas higit na maraming Filipinos ngayon ang nasa labas ng bansa, kagaya ninyo, kinakailangan yung aktibong tulong ninyo. Iparating din ninyo sa inyong host government dito sa South Korea kung ano yung tunay na nangyayari sa Pilipinas. Para hindi maging, hindi nila maisakatuparan yung kanilang madilim na plano na hindi na bumaba sa pwesto. Para ipaabot ninyo sa isang payapang kilos protesta dito mismo sa South Korea. Thank you so much po, attorney, sa ideas na binigay niyo po sa amin. Most probably, pag-imitingan po yan ng Filipino community here. Malaking bagay po na nabigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. Anyone else na gusto pong magtanong? Mag-raise up. Hello, good afternoon po sa mga magaganda, poging mga kababayan ko. Magandang hapon po. At super blessed tayo lahat na nandito si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan naman po natin. At lalong-lalo na nandito si Mrs. Rodriguez. Palakpakan po natin si Mrs. Unang-una, kahit Korean citizen na ako dito, pero yung heart ko nasa Pilipinas pa rin hanggang ngayon. Siyempre Davao. Sinong taga Davao po dito? Totally last, mga ilang nandito. I-share ko lang, magpalabas lang ako konti ng emotion ko kasi parang lahat ginawa ko na grabing galit ko sa Facebook, pero wala pa rin. Kumbaga, kailan pa kaya bababa si Bangag? Diba? Pero anyway, thank you so much, Attorney Vic. Ano lang po, Attorney Vic, bilang Pilipino na nandito sa South Korea, since nung Aquino or hanggang ngayon, takot po ako umuwi ng Pilipinas po. Dahil ganito po yung government natin, so hindi maganda. Parang kahit sa mga kapwa akong ka-workmates, hanggang ngayon, I mean, pangit yung background. I mean, ang image po ng Pilipinas is, kasi yung kapwa ko workers pumunta ng Cebu na snatch yung kwintas niya, nawala yung wallet niya sa loob ng taxi. Pagpunta sa Boracay, nawala yung bag niya. Yung isang maleta talaga nawala lahat. So, every time na may mag-ano sa akin, tapos lalong sumakay ako ng taxi, parang pag sinabing tinanong ka na, anong nara ka, saan ka galing, sinasabi ko Cambodia ako. Sorry po pero totoo po ito. Kasi sobra ang image ng Pilipinas. Sabi ko, ano ba talaga ang bilang ordinaryong Pilipino, ano ba talaga dapat ang gawin ko? Pero hanggang ngayon, nagtanong sa akin yung mga taxi driver, Cambodia talaga ako. Pero sabi ko, okay, sinungaling naman ako, pero talaga masarap mabuhay sa Pilipinas at maninirahan sa Pilipinas. Siyempre, simula nung inatake yung KOJC, doon ako talagang bagsak yung ano ko na. Ganito na pala talaga kabangag ang administrasyon. So, be aware tayong lahat, hindi lang sa Davao or KOJC, baka sa Luzon or sa Visayas, aatakihin yung ano nyo. Lalong-lalo na pag
Duterte supporters ka. So please, Attorney Vicky, sana po ay hindi ka magsawa sa pag-support para sa amin na nandito sa South Korea. Hindi lang po ito first na pupunta ka. Sana po kung may time ka, palagi kang binisita sa amin. I-welcome ka po namin. Sorry po. So, sana pagtulungan natin ang ating bansang Pilipinas kasi ayaw natin na ganun-ganun na lang na apakan tayo, anuhin tayo ng mga bangag, anuhin tayo ng mga adik. Wag, kasi nandun yung parents natin. Kung pwede lang, kinuha ko na yung buong angkan ko sa Pilipinas, dinala ko na dito. Pero hindi pwede eh. Hindi po pwede, sir. Para sa ano lang po namin, yung parents lang po namin, pero bilang lang yung tao. Hindi talaga. Kasi yun na po ang napag-usapan ko sa sarili ko na, kunin ko na lang sila. Kasi kaysa magdusa sila doon. Kahit may pera ka, useless. Kahit may karyaran ka, useless. Wala eh. So, hopeless na po talaga ako. Pero sabi ko, panay ka ng pray. Pero hindi pa rin. Kasi alam ni Lord na tayo naging bobo tayo, ginawa tayong tanga. Bakit? Bangag na nga. Bakit ano pa natin ulit, di ba? So, please, kausapin natin yung mga relatives natin sa Pilipinas. Be aware sila. Kasi hindi natin alam kung kamakailan, malapit na election, magwa-war talaga ang Pilipinas. Maniwala kayo. Sobra na, hindi na. Sa Senado, sa Congress, wala na. Bayad na lahat. Yes, kahit hindi sabihin ni Atty. Vic, alam ni Atty. Vic lahat po yun kung anong pangyayari sa Pilipinas. So sana aware kayo sa mga pamilya nyo sa Pilipinas, please lang. Tulungan natin. I-spread natin lahat ng mga magandang galing from PDP Laban, Maisog, sa lahat ng platform ng Duterte, please lang. Kasi ako, grabe yung heart ko Davao kasi kami eh. Inaapakan kami. Wala kaming budget for 4 years hanggang ngayon. Flood controls, tapos lahat ng mga adik nandoon daw sa Davao. Lahat ng mga corruptions nandoon daw sa Davao. Lahat ng mga negative galing sa Davao. Oo. So, please lang. Yun lang yung ano ko. Wala akong kasi lahat na NBI, Immigration, DPWH, PhilHealth, ano ba pa? Lahat ng ahensya ng government, wala na. Limas na ang government natin. Wala talaga. So alam mo bilang Pilipino, talagang minsan umiiyak na lang ako ng sarili ko. Kasi, di ba na masakit. Hindi ko po matanggap talaga, sa totoo lang. Tsaka paano na pag nasa heaven na si PRRD, wala na tayong kakampi. Inapakan nila si BP Sara. Gustong patayin si BP Sara. Paano na? So, lahat tayo magtulungan po tayo. Please, spread natin sa pamilya. Lahat, hindi lang sa pamilya, sa mga friends natin. Lahat ng good vibes from Pilipi Laban. Please lang. Salamat. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you so much, Sis Chang Miwa, for this very enlightening message. And Attorney, may concern lang po ulit ako. Kasi less than 30 years na po ako dito sa Korea. Nung umupo po si Tatay Digong as president, sobrang proud po ako na sabihin taga-Pilipinas ako. And sobrang comfortable pag uuwi ko ng Pilipinas. Wala kang fear na paglabas mo doon. Basta sobrang komportable po. But this time, nakakahiya po ulit na sabihin taga-Pilipinas ako. But to be honest, I always tell Korean people to be extra careful pag pumunta po ng Pilipinas. Ayoko pong ma-experience nila yung mga nakawan. So I really want to be honest. Kaya nakakahiyangan, sinasabi kong, Mian Hajiman, you have to be careful pag nasa Pilipinas na sila. Kasi we all know na dito, kahit saan mo ilapag yung mga gamit mo, 201%, mababalikan natin. But then, pag sa Pilipinas, mawalan ka ng gamit, tagaktak talaga ang pawis mo, di ba? And 201%, wala na tayong babalikan. So, sobra pong traumatic ang mag-stay sa Pilipinas. Kahit na sasakay ka lang ng bus, kakabaka-baka, kahit hindi ka naka-jewelry, kakabaka-baka wala kang peace of mind, hindi ka komportable kahit sa ang lugar na mapunta. Alam niyo po, attorney, pag nagbabaklaran or divisoria ako, kung pwede lang po, dadalhin ko lahat ng sales lady na nagtitinda doon. Kasi yung compensation po nila, hindi po talaga worth. Alam niyo po ba dito, yung kinikita po sa isang oras, yun po ang kinikita sa Pilipinas, more or less. So kung kumikita ka dito yung kikitain mo dito ng isang buwan, kailangan mong kitain sa Pilipinas
more or less 11 months. Ganun po yung difference. So, sobrang heartbreaking po talaga. Kaya, pag nasa Pilipinas po ako, never po akong tatawad kung kahit sa yung mga nagtitindang vendor. Madalas nagtitig talaga ako kasi alam ko yung hirap na yung tayo dito sa bansa Korea, we are truly so blessed. Kaya sa palagay niyo po, bukod po dun sa gagawin namin, just in case by God's will, pupunta po kami dun sa Senado dito. And maybe we can do some kind of legal rally. Ano pa po ba yung pwede namin i-contribute as Filipino citizen sa bansa po natin while we are away? Well, ang isa dyan, tama yung sinabi mo, Amy, na maraming Pilipino na nahihiya na ipakilala yung sarili nilang sila Pilipino. Pero lagi ko rin sinasabi, mahirap yung ating hinaharap na laban. Maraming beses maraming tao na maraming beses nang gustong sumuko. Pero pag tayo sumuko, paano lalo yung laban? Yun ang gusto ng kalaban sumuko tayo At makuha nila on a silver platter yung kanilang inaasam-asam na hindi na bumaba sa pwesto. Tayo naman, tama yung sinasabi nyo, mapalad kayo except malayo kayo sa inyong pamilya. But, economically, you are doing far lot better here than most of our kababayan back home. So, ang pakiusap ko, huwag ninyong sukuan ang ating bansa. Huwag ninyong tigilang mahalin ang ating bansa at isipin, kahit paano, komportable na kayo rito, huwag ninyong isipin, huwag ninyong kalimutang isipin at huwag kayong tumigil magmalasakit sa kapwa ninyo Pilipino. Yan ang inyong gagawin. Huwag kayong susuko sa ating bansa, huwag ninyong tatalikuran ang kapwa ninyo Pilipino. Okay, thank you so much for attorney. Let's welcome Sis Nanette for a very inspirational. Madali yan lang po. Okay, good afternoon, good evening na po, afternoon. Okay, good afternoon po sa inyong lahat. Attorney Vic Rodriguez. Good afternoon po. Actually, gusto ko din po malaman so kasi following